Here will be discussed the impact of new media and social media on society, and how these platforms bring both opportunities and challenges, such as influencing our behaviors, creating new conflicts like online bullying. Responsible digital citizenship means using technology wisely and ethically. It involves understanding digital literacy, practicing proper online behavior, and ensuring safety for yourself and others. By respecting others, educating ourselves, and protecting our rights and well-being, we can create a safer and more productive digital world. Bago po tayo dumako kung ano ang netiquette, alamin po muna natin kung ano nga ba ang etiquette. So, ang etiquette po ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mabuting asal at maayos na pag-uugali sa iba't ibang sitwasyon. For example po, nasa isang school assembly po tayo. Then, dun po sa school assembly, mayroon pong isang bata na mayroong good etiquette. Yung bata po na may good etiquette, syempre po, maayos lamang po siyang nakaupo, nakikinig ng mabuti at nagpapakita ng respeto sa mga guro at klase. So, based po dyan, nahihinuhan nyo na po ba kung ano nga ba ang posibleng meaning ng netiquette? So, ang netiquette po ay nagmula sa salitang net, na ang ibig sabihin ay internet, at etiquette, which means good manners. Ibig sabihin nito ay pagpapakita ng mabuting asal kapag nakikipag-usap online, tulad ng pagpapakita natin ng respect kapag nakipag-usap tayo sa iba't ibang tao. Dapat din tayong maging magalang at marespeto kapag nagpapadala ng mensahe, email o nakikipag-chat sa internet. So, mayroon daw pong 10 basic rules of netiquette based on Virginia's Chea's core rules. And now, pag-uusapan naman natin ang Remember the Human. Though the impact of technology is really grateful, sobrang laki ng naitulong niya. However, it can be a double-edged sword. Ibig sabihin, it may be helpful, but at the same time, it has this advantage for us. Kasi, why? Example, because of the technology, may mga tao tayo hindi natin nakakausap before dahil nasa malayo, and we don't have the means to contact them. However, because of the technology, ay nagkakaroon na tayo ng means, nagkakaroon tayo ng way para makausap sila na video calls or even sa call or text. And for now, ay nagkakaroon ng magandang epekto yon. However, this kind of instances na pag-usbong ng technology ay nakakalimutan naman natin na makipag-communicate dahil sa may mga time na instead na mag-usap-usap na mapag-usapan yung isang bagay, kapag tayo ay nagkakasama-sama, we used to have a focus in our cell phone instead. Instead na magkaroon tayo ng magandang pag-uusap sa ating mga kaibigan. And also, nakakalimutan din kasi natin yung the feelings of the human if nakikipag-usap tayo sa kabilang linya. So, for example, if we are going to talk about a certain problem or a certain topic and we did not consider how the feelings conveyed for that circumstances, ay magkakaroon ng misinterpretation. So before tayo mag-send na kung anong message, na kung anong sasabihin natin, ay dapat iniisip din natin if tao yung kausap natin. Okay? Hindi siya if dapat ma-remember natin na tao yung kausap natin. So, before we send or before we give any information or any messages, dapat kinukonsider din natin yung feelings ng kausap natin as much as we consider ourselves. Katulad ng yung emotion, di ba? Anong mararamdaman ng taong yon kapag sinabi ko itong bagay na to? So, you are going to self-reflect if anong nararamdaman ko kapag ako ang naka-receive ng message na to. So that's the Remember the Human. So always remember na kahit prominent ang technology, na kahit gamit ng technology, sa kabilang linya ng kausap natin ay tao pa rin ang kausap natin. We still have to remember yung etiquette and decency kapag nakipag-usap tayo, na dapat ma-convey natin ng maayos yung gusto nating sabihin. Although communication is a great tool for a better relationship, however, comprehension and the way we deliver our message, it's also essential. Number 2,
adhere the same standard of behavior online that you follow in real life. Good netiquette is derived from the same standards set in real life. While it can be argued that standards of behavior may be different in the virtual world. They certainly should not be any lower. In real life, we are constantly reminded to be respectful to others. Sa totoong buhay, yung mga matatanda po ay lagi tayong pinapaalala na maging magalang sa kahit na sino man. Laging gumamit ng po at opo. This holds true for cyberspace etiquette as well. Laging sinasabi ng mga matatanda na maging mindful sa pananalita or laging magsasabi or malaging magmamano. Yun po isa sa mga good etiquette. Pero sa virtual world, nadadala ba natin yun? Diba, since virtual world, hindi naman tayo makakapagmano. Pero, yung pagiging respectful natin is dapat dinadala natin sa virtual world. Hindi porket online yun, hindi mo na ipapakita yung magandang asal. Kung ano yung pinapakita mo sa totoong buhay, dapat yun din yung pinapakita mo sa virtual world. This holds true for cyberspace nga. Further, action have consequences. Whatever is deemed illegal or irresponsible in real life is most probably deemed in the online world. Kung ano po yung nangyayari sa real life, yun din po yung nangyayari sa virtual world. While the chances of getting caught or punished may be slim, your accountability and liability for your action are not totally erased. Siguro, if naging hindi ka tama sa social media, hindi ka gaanong mahuli kasi yung iba gumagamit sila ng dump account, pero dapat maging responsable naman tayo sa action natin. Thus, you should do your best to act within the laws and ethical standards in online environment just as you would in real life. Hindi naman po siguro mahirap sa atin na hindi maging magalang. Yung behavior po sana natin ay ipakita pa rin natin sa loob ng virtual world kahit hindi yun physical. Halimbawa na lang, kapag nag-comment ka sa isang post, dapat alam mo kung ano yung boundaries doon. Halimbawa, hindi mo naman siya kilala pero kailangan mong magbigay ng opinion or gusto mo lang magbigay ng opinion, dapat nandun pa rin yung salitang respeto. Dapat may paggalang sa pag-comment dahil in the first place, hindi mo naman yung platform. Next, kung babati ka sa isang tao via online or personal message, dapat may greetings, ipakilala mo kung sino ka. Lalo na sa mga teacher, di ba? Mahilig tayong mga estudyante na magtanong ng ma'am, ano pong gagawin sa performance task. Bago ka mag-PM, dapat sabihin mo muna yung pangalan mo, magpakilala ka. Greetings, halimbawa, good evening po, ma'am, ganyan-ganyan. I am Amina Maype de los Santos from grade 12, ganyan-ganyan. Para kahit papano ay maging approachable naman yung dating ng message mo at ma-appreciate naman ng teacher na pinagbigyan mo ng message. So, sa madaling salita, yung mga word po natin na ginagamit as netiquette, dapat yun yung sa real life po, dapat ginagamit pa rin natin siya sa virtual world. Hindi natin iba-bypass na, ay, social media lang naman to, hindi naman to ganoong kalala kagaya sa real world. Hindi po ganon. Dapat tayong maging mabait at responsable online. Katulad ng magiging mabait at responsible sa totoong buhay. Yun po yung sinasabi ko kanina na kung ano yung action mo sa real life, yun din dapat yung action mo sa virtual world. Hindi porket nasa internet nga, tayo ay hindi na sa porket tayo nasa internet, pwede na tayong maging irresponsible or pwede tayong maging masama. Ang mga kilos natin online ay may consequences din. Hindi porket, ay hindi ako mahuli, gumamit ako ng dump account. Hindi po dapat ganun. May mga consequences at yung karma na lang po ang bahala sa inyo. Tapos, kahit hindi natin nakikita ang mga tao na nakaka-interact natin, dapat alamin natin kung ano yung tamang pagbibigay ng respeto sa kanila. Kaya, sundin natin ang mga batas at ethical ng pamantayan. Yun po yung sinasabi ko kanina na
May mga rules sa virtual world. Iba yung rules sa real life at iba yung rules sa virtual world. Dapat pareho yun natin sinusunod. Rule number 3, know where you are in cyberspace. The internet may be vast as the vast of Earth, oceans, or outer space with parts least visited, not discovered, or some even dangerous. Today, you're presented with a wide array of internet domains and websites. While maybe there are a million of it in the internet, they can be categorized based on their content or ended audience. In this context, your manner of interaction may differ from one domain to another. What is perfectly acceptable in one area and may be dreadfully rude in another. For example, in most TV show or TV discussions group, passing gossip is perfectly permissible. But throwing around subtain rumors in journalist mailing list will make you very unpopular there. And because netiquette is very different in different places, it is important to know where you are. It means that netiquette refers to the different communication norms across the internet. What acceptable in one space may be considered inappropriate or not acceptable in another. It depends kung nasa ang virtual world ka. Understanding the culture of the different platforms helps to ensure respect and effective communication through the internet or virtual world. Rule number 4, respect other people, time, and bandwidth. Ang respect other people, time, bandwidth ay isang mahalagang principle sa netiquette o kung anong merong pag-uugali tayo online. Yun, isa na dito is yung time. May mga pagkakataon ba nararamdaman nyo or nararamdaman natin is ang bilis ng takbo ng panahon or ng oras. Marahil dahil nga sa mga maraming bagay na kailangan gawin sa isang araw. Isa na dito is yung pagtatrabaho, pag-aaral, o kaya sa mga gawaing bahay, etc. Isa na rin po example nito is yun sa teacher, sa mga teacher, na kapag Sabado-Linggo, dapat pinibigyan nila ng time or yung mga student na hindi magbigay ng activity or what na dapat time na yun ng student na as a weekend. Ganun. And next naman po natin is yung bandwidth. Ang bandwidth ay tumutukoy sa capacity ng wire or connection sa internet sa internet na magdala ng impormasyon according to SEA 1957. Ngunit sa mas malawak na pag-unawa, ginagamit ang bandwidth upang ilarawan ang kakayahan ng isang tao na mag-process ng information o magbigay ng atensyon sa mga bagay-bagay. Halimbawa nito is yung kapag ang isang tao ay labis na abala sa buhay or abala sa mga gawaing bahay or sa trabaho, pag-aaral, ganon, ay mas kaunti na ang kanilang bandwidth o capacity para magbasa at tumugon sa mga mensahe or message na natatanggap nila. And kung masyadong maraming mensahe or impormasyon ang pinapadala, maaaring itong magdulot ng pagkaabala or stress sa ibang tao. Kaya much better na alamin muna natin yung bandwidth ng isang tao bago tayo magpadala ng mga message or kaya mensahe na kanilang mababasa. Ganun. And nandito yung mga mahalagang natin na dapat natin gawin para sa respect other people, time, and bandwidth ay yung mag-ingat sa mga mag-aaksaya ng oras, maging maliksi sa direkta, tapos i-prioritize sa mga halagang bandwidth ng ibang tao. Rule number 5. Make yourself look good online. Always check for spelling and grammars error. Mahalaga na lagi natin tinitingnan kung tama nga ba ang mga spelling, grammars na ating sinasabi. Verify the fluid what you are posting or sharing online. Mahalaga na magkaroon tayo ng reliable sources sa ating mga pinag-share o mga pinag-post online. Know what you are talking about and state it clearly. Dapat alam mo, malinaw ang sinasabi mo, pinag-post mo sa online. Lastly, be polite, pleasant. Mahalaga na maging kaaya-aya tayo. Making yourself look good online ay hindi naman ibig sabihin nagpapagkat ka bilang isang tao. Ito lamang ay pagpapakita ng
pagiging maayos sa virtual world. Patutunan number 6, mga bahagi ng epektong kaalaman. Ang likas na internet ay lawak na impormasyong inaalok nito at ibang pinagmumula ng impormasyon. Ito ay bagamat isang alaalahanin ng mga issue. Ang internet bilang isang pagkahalataang bangko ng kalalaman ng pagtutuloy ang lumalaki at lumalawak habang ang mga epekto ay nag-aambag ng mga katotohanang patuloy ginagamit ng mga tao bagamat naglilista ang mga ilang pulang bandila ang bahagi ng iyong kaalaman sa isang bagay. Mga post ng mga pag-uunan at sangguniang tungkol sa iyong aksyon, iyong paksa. Pinakamalawak mga sagot, ibang bahagi, resulta iba pa. So, Rule number 7. Help keep flames war under control. Blaming is what people do when they express a strong opinion without holding back any emotion. And these are the people who express their emotion in an aggressive or offensive way. But we must remember that every person have the rights to express themselves. So, instead of pushing your opinion to other person in an aggressive way, why not try to settle things in a gentle and respectful ways? Remember, do not feed the flames. Extinguish them by guiding the discussion back to more productive direction. Furthermore, opinions are always welcome to be heard. But at the end of the day, parties may just agree to disagree and end the conversation in a decent way. Number 8. Sa aking pagkakaintindi, kailangan nating irespeto ang privacy ng ibang tao. Kasi ikaw mismo, ayaw mo din na makita yung personal information mo na makita siya ng ibang tao nang walang permission. Ganon din kapag sa online. Kapag meron kang nakitang information sa online, isipin mo kung yung information na hawak mo is importante at hindi dapat ipakalat. Kasi lahat ng tao merong human rights magkaroon ng privacy sa information. Kaya kung meron ka mang nakuhang information sa social media o sa internet, dapat gawin mo din yung privacy yon. Yon. Pag-isipan mo kung tama bang ipakalat mo pa yung information na nakita mo or dapat mo na lang itong sarilihin. Kasi pwedeng magresulta yon ng masamang epekto dun sa taong nang nakuhaan mo ng information. 9. Don't abuse your power. Don't use your power or knowledge to take advantage of others online. Just because you know more or have more influence, those means you can bully or manipulate others. Treat others with respect and kindness, even if you have more power or knowledge. Use your power and knowledge to help others, not to hurt or influence them. In short, Rule 9 is about being responsible and respectful with your power and knowledge online. Rule number 10, be forgiving of others people's mistake. Ito ay tungkol sa pagiging understanding at patient sa mga pagkakamali ng iba online. At hindi lahat ay mayroong parehong experience, kaya mas mabuting maging tolerant tayo sa maliliit na errors. At kung kailangan naman nating mag-correct, gawin natin ito privately at with respect. Piliin din natin yung mga battles natin wisely dahil hindi lahat ng mali o ibang opinion kailangan nating patulan. At syempre, matuto tayong i-admit yung ating mga mistake at baguhin ang ating pananaw kung may tamang facts. Kaya ang pagiging forgiving at humble ay makakatulong para sa mas positive na online community. So, maliban po sa basic rules of netiquette, maaari rin nating gamitin ang think before you post or speak online.
So kapag nagpo-post o nakipag-usap online, mahalagang mag-isip muna bago magsalita. Pwede nating gamitin ang acronym na THINK bilang gabay para siguraduhin na tama at maayos ang iyong pakikitungo sa iba. Hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa araw-araw na komunikasyon, sa trabaho, pamilya o mga kaibigan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng acronym na THINK? So, letter T for true. Totoo ba? Sigurado ka bang tama at totoo ang mga sasabihin mo? Opinion lang ba ito o may basehan talaga? Bago magsalita o mag-post, siguraduhin mong hindi ito fake news o haka-haka lang. Letter H for helpful. Makakatulong ba ito? Makakatulong ba ito or may impact ba ito sa iyo or sa ibang tao? O mas lalo lang nitong palalalain ang problema? So, letter I for inspiring. Nakaka-inspire ba ito? May matutunan ba ang makakabasa nito? Magbibigay ba ito ng motivation o magandang vibe sa iba? O baka naman puro negativity lang ang hatid nito? Letter N for necessary. Kailangan bang sabihin ito? May mga bagay na hindi na kailangan i-post, hindi lahat dapat i-share online. Hindi naman masama mag-update sa social media, pero may mga personal na bagay na mas magandang itago na lang. Letter K for kind. Mabuti ba o may respeto ba ito? Ano ang dahilan mo ng pagsasabi nito? So, kung ikaw ang makakatanggap ng ganitong salita, matutuwa ka ba? So, THINK stand for true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Maging may ingat at responsable sa paggamit ng social media at internet. Hindi lahat ng iniisip o nararamdaman ay kailangan ipahayag online. Think before you post. So, dito po, ang acronym na THINK ay stand for true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Next, we have the digital divide. So, what is digital divide? For short speaking, so digital divide refers to the economic, educational, and social inequalities experienced by those who cannot afford to have a computer or internet access. So ito po yung mga time na sila, o yung mga tao, or yung community na yun ay hindi nakaka-experience sa kung anong nararanasan usually na karamihan sa 21st century. So 21st century is marami tayong technology, internet, gano'n. However, may mga pagkakataon na hindi naaabutan ng information, ng internet, ng signal, ng data, ng cell tower, gano'n. So may mga ganung pagkakataon. Of course, syempre yung mga indigenous sa lugar nila ay wala masyadong ganon na accessibility. At sa ibang bansa naman, katulad ng China, ay hindi sila pwedeng gumamit ng Facebook. So may restrictions katulad ng ibang bansa. It's India. Hindi sila pwede magkaroon ng TikTok because it says that it is from the government of China. However, the information might get leaked, mga ganun daw. So, no matter what their ideology is, ay may mga restrictions sila na nakakapigil para makasabay sila sa flow ng internet. So, that kind of restrictions ay natatawag natin digital divide. Dito naman sa Pilipinas ay we don't have any restrictions pagdating sa mga applications, sa mga platforms. However, our gap for that, our digital divide, is the slow internet na nararanasan natin ngayon sa Pilipinas. So, kahit naman mayroon tayong slow internet, nakakasabay pa rin naman tayo, but that nahihirapan tayo na makipagkompetensya sa mas malalaki na mga bansa, na mas maraming mga lugar, ganun. So, even naman na mahina yung ating internet, ay nagsisikap rin naman yung Department of Education through the ICT para magkaroon ng facilities as well as ng mga expert na kahit pa paano ay makakatulong para mapalakas yung digital divide na meron tayo sa Pilipinas. So, once again, digital divide refers the economic, educational, and societal inequalities experienced
by those who cannot afford to have computer or internet access, or any platform or website may mga restrictions, ganun. Or it may be the gap ng community. Yan. Yan lang naman. Dangers of the internet. In these modern times, more and more people are being inclined in using social media such as Facebook, Twitter, and Instagram. They tend to neglect their responsibilities and more important needs due to their obsession with such social networking sites. This habit can result to various consequences like computer addiction and vulnerability to online crimes. So, kapag sinabi nating danger, ano yung una pumapasok sa isip nyo? Siyempre, yung kapahamakan. Pag sinabi internet, yun yung mga Facebook, Instagram, at Twitter. Yun yung mga platform ng under ng internet. So, nabanggit doon sa sentence na yung mga tao or marami ng mga tao ang na-addict. Kumbaga, marami nang gumagamit ng internet, ng Twitter, ng Instagram, at marami na rin gumagamit nun in a wrong way. So, ano nga ba ang tatalakayin natin? Ang tatalakayin natin is internet and computer addiction. Kapag sinabi natin, ano yung pag sinabi natin addiction? Anong pumapasok sa isip niyo? Yun ba yung drug addict? Yun ba yung mga ganon? Tingnan natin. Addiction refers to a condition in which a person seems to have lost control over an action or behavior, which mental health practitioners deem as self-destructive. Sabi po doon, yun yung lost behavior ng isang tao. Pag sinabi nating addiction, meron kang isang ginagawa na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw, every single day. Yun yung halimbawa, naglaro ka ng mobile games, hindi kompleto yung araw mo na hindi ka maglalaro nun. Tapos, nung paulit-ulit mo siya nilalaro, na-addict ka na kapag hindi mo siya ginawa, mababaliw ka. So, ang example neto, sa gaya na sabi ko, mobile games, yung mga teenager. Can addiction be present in different media platforms? Yes or no? Ang sagot mo dyan ay yes. Merong mga na-addict sa Facebook, sa Instagram, maraming taong na-addict doon. A person can become addicted to playing much computer games. At first, the person sees video games as something interesting, so he plays them during his break time. Sa una raw, ang isang tao nakikita niya or nag-view niya ang isang laro as interesting lang, wala lang. Parang, uy, try ko nga to, parang maganda to, parang ganun lang. Then, pag na-adapt ng isang tao yung paglalaro nun, sabi dito, but once the person feels the urge to be playing computer constantly because it is pleasurable, even if he can no longer carry out his responsibilities, he can be perceived as someone who has become addicted to computer gaming. Yun po, once na na-adapt na nung tao na yon yung paglalaro, nakakalimutan niya na po yung iba niyang ginagawa. Kumbaga, doon na siya nakafocus. Yun lang yung ginagawa niya. At diyan natin matatawag yung addiction, or diyan natin matatawag na addict ng isang tao. On the other hand, some people become addicted to online shopping. Marami naman po sa ating may alam na online shopping. Yun po yung Lazada, Shopee, ganyan ka, Amazon, ganyan po. People who become obsessed with shopping usually end up staying late at night just to wait for discount, promos, or buy for products being sold online. Yung mga tao raw po na addict sa online shop ay nagpupuyat para mahintay yung discount. Ang pinopoint po dito is, alam niyo yung mga 3.3 ganyan. Halimbawa, February na, so pangatlo siya sa ganyan. Hihintayin ng mga tao yon para makakuha sila ng malaking discount. As a result, they become heavily indebted due to their credit card purchases.
People addicted to online shopping are obsessed compulsive buyers. Pag sinabi po natin compulsive buyers, ito po yung palaging bumibili or na-addict na sa pagbili. Sabi doon, once na naging shopper addicted ka, nababaon ka sa utang. Kumbaga, yung utang mo sa debit card ay lumalaki ng lumalaki kasi gusto mo mag-shopping na hindi mo napapansin or parang wala kang pake na ay basta makuha ko to ng mura, okay lang, ganun. This means that they purchase product they do not need due to sudden urge or impulse. Ayun nga po yung sinabi ko na kahit hindi nila kailangan, bibilhin nila kasi nakuha nila ng mura lang. Yun po yung shopper addict. In the end, their house becomes a mess from the clutter of products they have no use for. Sa dulo raw po, yung bahay nung addict sa pag-shopping ay puno ng mga products na hindi naman ginagamit o hindi naman kailangan. In addition, others become hooked to using too much social media. These people tend to be obsessed in updating their status or tweets and checking out their friends' posts. Papasok naman po tayo sa mga taong addict sa social media. Halimbawa po, yung tao na yon is palagi nagpo-post, nag-update, at hindi tapos yung araw niya na hindi siya nagpo-post ng nangyari sa buhay niya. They also have inclination to put comments to almost every online post they see. Lagi silang may opinion sa mga post na nakikita nila. Lagi silang gumagawa ng video, like, hindi naman necessary na mag-comment ka or hindi naman hinihingi yung opinion, pero sila, go pa rin sila sa pagbibigay. Hence, people who have become addicted to social media are unable to finish their responsibilities like school, assignments, which could result to poor performance. Yung mga taong addict raw po sa social media at babad sa social media ay hindi na nagagawa yung assignment nila or wala na silang time para tapusin yon. Some of them can be either suffer from health deterioration and visual impairment because of their inability to prioritize their condition over the desire to open their social media accounts. Karamihan raw po sa mga tao na addict ay nakakalimutan ng alagaan ng kanilang sarili. Halimbawa na lang po, hindi na sila nakakaligo ng araw-araw kasi nababad na sila sa pagsa-cellphone. Even though virtual gaming, online shopping, and the use of social media do not involve abuse of prohibited drugs, a person who has become addicted to such needs professional help since his action has made him unproductive. Lahat po ng mga nabanggit ko, ang action po nila ay naging unproductive. Kasi doon na lang sila nakafocus Hindi na sila gumagawa ng responsibilities nila. Kagaya sa mga kabataan, hindi na sila gumagawa ng assignments nila sa school. Sa mga middle age naman po, yung trabaho nila nakakalimutan nila. Yung sa mga house mom, sa pag-shopping nila, lagi na lang sila nag-shopping, napapabayaan na nila yung mental health nila. Treatment for those who have become computer addicts depend upon the person's willingness to receive help. They need understanding and support so that they can overcome the addiction and eventually get back to their old self. Ang tanging treatment lang daw po sa pagiging addict sa mga yon ay yung kung gusto ba ng person na yon na magbago. Kasi sarili lang din nila yung kailangan nila. Like, i-control. Halimbawa, gumawa ka ng time management plan na 2 hours magsi-cellphone ako, 2 hours gagawa ko na assignment, ganyan po. 2 hours tutulog ako, ganun po dapat. Yun po yung pinakamadaling way para makontrol natin yung pagbababad natin sa internet. Hindi naman po siya pinagbabawal pero hindi naman po dapat tayo maging sugapa sa paggamit nun, di ba po ba? Dapat po alam natin kung ano yung tama at hindi tamang gawin. Yun lang po. Vulnerability to online crimes. I have a question for you.
Have you ever been bullied? How do you feel when someone bullies you? When someone's being bullied, the victim feels helpless and defenseless, as the victim can hurt him physically or emotionally. Bullying can be physical when the bully hurt you physically or harm you physically, like punching. But name-calling and spreading nasty remarks about someone are also forms of bullying, as the victim can hurt emotionally. With the advent of technology, bullying can now also be done through the internet. This is known as cyberbullying. In this act, harm is done when the bully tells something derogatory about someone and then posts it and share it using the social media. There are another cyberbullies who spread gossips about someone to destroy that person's reputations. Sometimes the reason behind it is extortion, so some victims have no other choice but to give the bullies demands in hope that the bullies will stop. Although cyberbullying may not involve actual physical contact, this social problem should be properly addressed as the victim's overall well-being is affected. Victims, on the other hand, can give in support by showing them care and letting them know empowered. On the other hand, the bullies also needs help so that they can stop bullying and start to realize their actions possess harm to another people. Bullying, whether it's physically or emotionally, can make the victims feel helpless and hurt. Cyberbullying, which involves spreading harmful messages online, is especially damaging. It's important to support the victim and help the bullies change their behavior. In today's digital world, responsible digital citizenship is more important than ever. The document highlights the key principles of being a good digital citizen, which include respecting others, educating yourself, and protecting yourself online. It emphasizes the importance of digital literacy, etiquette, safety, and wellness in navigating technology. With the rise of new media and social platforms, it's clear that while these tools connect us, they also bring challenges like online bullying and behavioral changes. As digital citizens, we must embrace ethical practices and ensure our actions promote a safe and healthy online environment for all. Again, it's Carl Julian, leader of Group 4. Thank you for listening.